Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ating ngayong tuhayan ang panayam ni PTV ARMM News Bureau Chief Haji Munir General kay DNR ARMM Kahalag Kitab. Hingil sa environmental protection at kaugnayan nito sa pagkakaroon ng bagong Bangsamoro. Dito lamang yan sa Salam, daan sa kapayapaan tungo sa kaunlaran. Maraming salamat sa pagpatuloy ng ating segment, ang Salam, ang daan sa kapayapaan at naging kapayapaan tungo sa kaunlaran. At ngayon sa slogan natin na Magkaisa Bangsamoro. Itong special episode nito ay ang tinatawag na ARMM in Transition with Bangsamoro. Pero bago ang lahat, babati muna ako sa sambayanan sa buong kapuluan. Magandang umaga, bansang Pilipinas at sa aking mga kapatid sa Bangsamoro area. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ngayong umaga tayo ay nandito mismo sa lungsod ng Kuta. Nandito ang ARMM at ating kakapanayamin ngayong umaga ang magiting na Secretary ng Department of Environment and Natural Resources. Ang masasabi ko, ang taong ito ay siya lang, among the cabinet member, siya lang ang may key. Dahil unang-una sa lahat, siya ay licensed forester. At bukod dito, siya lang ang kauna-unahang secretary na na-confirm ng Regional Assembly ng Autonomous Region and Muslim Mindanao. Ang aking itinutukoy, mga kaibigan, mga kapatid, ay walang iba kundi ang ating butihing sekretary ng DNR, walang iba kundi si Secretary Haji Kahal Kitab. Assalamualaikum and welcome to Salam, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good morning sa lahat ng tagapakinig dito sa PTV4. Sir, umpisa na natin ang talakayan ngayong umaga. Ano yung mga ecological reforms ipinapatupad ng DNR Arms sa kasalukuyan? Una-una, yung departamento, since na kami umupo bilang kalihim nitong departamento, meron kaming motto, kumbaga atin, na kalikasan, luntian rehiyon, bunga ng reformang isinisulong. Now, doon sa isinusulong namin, una-una, yung ecological reform and governance. Yung sa ecological reform and governance, kumbaga binago namin yung lahat ng sistema ng paano namin i-implement na maganda yung lahat ng proyekto na binibigay at yung mandato na nakalahad sa ating departamento. Una-una, yung sinasabi naming matatag na rehiyon at ay matatag na kalikasan. Yung matatag na kalikasan na ginawa namin, yung bang nung dati meron tayong logging operation in the Autonomous Region. Nung umupo kami, merong Executive Order number 1. Yung Executive Order number 1, total logging ban within the Autonomous Region. Now, masaya kami na yung pag-implementa ng total logging ban within the Autonomous Region, sabi namin na perfect po namin. Bakit na perfect? Ngayon, wala na talaga tayong logging operation within the Autonomous Region. Now, number 2, dito sa opisina ng departamento, makikita natin, bago kayo papasok sa opisina namin, nandyan yung Citizen Charter. Lahat ng ginagawa namin, transparent. Nakikita, lahat ng field operation namin, nakikita. At nagkakaroon din kami ng yung transparency and accountable reform, kumbaga, sa ginawa namin at this point in time. Now, meron din kaming katulad ng project ng cadastral. Nung nandyan yung project namin sa cadastral survey, total, kumbaga, sinunod namin yung nakasad sa batas, yung Republic Act number 9184, otherwise known as Government Procurement Act. Yung Government Procurement Reform Act. So, open. Kumbaga, lahat ng ginagawa namin, makikita mo yung tinatawag namin KEDTAGS apps. Yung KEDTAGS app na yan, yung bang tinatawag natin na Knowledge on Environment and Natural Resources, transparent, database transparency and accountable governance. Yan yung ginawa namin ngayon. Lahat ng reforma nakasaad na dyan. Lahat ng ginagawa namin
nakikita mo from 0 centavo or 5 centavo up, makikita mo kung nasaan namin na-download yung lahat ng aming proyekto, makikita at ma-reach mo dyan sa, anong tawag ito? Dyan sa internet o dyan sa Google, makikita mo na yung lahat ng ginagawa namin at very nakikita mo lahat. Sir, meron din pala kaya yata kayo ang greening program. Ano po, tungkol saan ba to yung greening program na ito? Meron kaming proyekto tungkol doon sa greening Greening program. region. Greening. Yung sa greening program, that is Executive Order number 26, no? Greening program. Nandiyan yung ginawa namin yung lahat ng different provincial offices namin. Lahat ng sentro, pinapasubmit namin sila ng ano bang kailangan doon sa kanila. Dahil kung hindi kami nagplano na hindi kasama yung lahat ng provincial level at saka yung community environment and natural resources, lahat ng proyekto nanggagaling sa kanila. Now, dahil sa tanong mo tungkol sa reforestation and yung National Greening Program, yun ang hindi sa regional office in-identify, kundi sila. Dahil yung bang sinusulong namin yung proyekto para sa masa. Hindi lang proyekto para dito sa region, kundi nanggagaling sa masa ang anong dapat namin gagawin in terms of rehabilitation and protection of environment. Sir, I have also come across with Muslim Mindanao Act number 161. Ano po bang kahalagahan nito in relation to the NRR? Kumbaga na-devolve yung autonomous, na-devolve yung forestry or Department of Environment and Natural Resources, MMA, yung pag-devolve yan, wala pa yung MMA 161. So, ang sinusundan namin, yung national policy, yung PD 705, known as Forestry Code of the Philippines. Now, para maging matibay dito sa autonomous region, nagkakaroon kami ng MMA 161, known as Sustainable Development, Sustainable Forest Management Act of Autonomous Region. Na-approve ito noong 2003. Now, ito yung sinusundan namin ngayon sa pag-implementa nung programa namin sa Forest Land Use Plan, FLUP. Yung FLUP, yung ba yung lahat ng different municipality, katulong namin sila pagplano sa remaining forest land. And then, kung nandun nakapasok sila sa FLUP, pwede na natin ipapasok kung ano bang dapat itatanim sa different remaining forest land. Dahil merong dalawang klase yung forest land. Yung open access at saka yung politically populated by forest. Yung sa open access na yon, nandun na lahat yung pag-classify natin. Una-unang classification is status of the area. The area is within timberland or the area is within alienable disposable. Yan yung kabutihan nung pag-implementa nung forest land use planning based doon sa MMA 161, known as Sustainable Forest Management Act of the Autonomous Region. Secretary Quintag, ano po yung mga specific programs na ipinapatupad ng DENRR sa kasalukuyan? Marami po kaming programa ngayon. Una-una, ang program namin is National Greening Program, yung NGP. Yung NGP. Sunod yung Forest Line Delineation Boundary at sunod yung Cadastral Survey. Pagkatapos nun, meron pa kaming project din ng yung Balik Kalikasan Advocacy Group. Na yung Balik Kalikasan Advocacy Group, yan yung convergence, yan ang sinasabi ko, sinusulong namin yung programa para sa masa. Sir, narinig ko po yung KidTag na kapareho ng inyong apelyido. Ang ibig sabihin ng KidTag apps? Itong KidTag apps, an acronym. Ang meaning niyan is Knowledge on ENR Database for Transparent and Accountable Governance. Yan yung meaning ng KidTags. Now, yung KidTags app na yan ba yung isinusulong namin yung transparent na pamamahala sa Department of Environment and Natural Resources. Meaning, lahat ng tao maka-access doon sa, kung nasa Google, ma-access nila kung ano bang ginagawa ng departamento na yung mga proyekto natin ngayon at yung para sa masa na proyekto. Sir,
sa kasalukuyan din, meron kayong tinatawag na convergence efforts wherein involved ang lahat ng tao, hindi lang civilian, government, pati military, lahat. Ano pong itong convergence efforts na sinasabi nito? Ito po yung convergence strategy. Convergence. From the Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, local government, yung community, at ang mga sa DepEd, sinasali namin dyan sa convergence effort namin nung pagsusulong ng reforma sa kalikasan. Sir, dahil sa inyong programa, no, sa pagkatanim ng punong kahoy sa buong Autonomous Region in Muslim Mindanao, ano po yung target goal ninyo makamit na ang number of trees na dapat may tanim? Billion. Alam mo, ang tinatarget po namin sa National Greening Program is 5.3 million trees, seedlings ang dapat namin itanim within the kumbaga itatanim namin doon sa area na target din namin ng 2,200 plus hectares. So 81% po nakuha na namin, kumbaga na-accomplish na namin doon sa target namin na 5 million plus and then 2,000 plus hectares. Sir, although wala nang logging dito sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, kung saan dapat sana doon makakuha ng source of revenue. Pero nakita ko meron pa rin kayong source of funds, no? Saan revenue na ito? Alam mo, ito yung masaya kaming kung minsan ping nag-uusapan namin ng aming mga director kung anong nangyari sa amin. Una-una, noong year 2011, ang collection namin is only 689,000 pesos plus. Now, sa 2012, nag-increase kami ng 5 million plus, meaning mga 700% yung increase namin for the 2012. Now, sa 2013, mas lalong lumaki ang collection namin. Nagkaabot kami ng 18.1 million pesos ang collection namin for 2013. Ito yung nanggagaling sa regional wealth tax ng mga mining company sa Tawi-Tawi, and then other fees na kinukolekta namin. Katulad nung mag-apply ka ng title, mag-apply ka ng land title, apply ka ng land title, apply ka ng ECC, may mga bayad dyan. Environmental environmental fees ang tawag no? Ang may ipinagbabawal dito ng DNR sa kasalukuyan? Ang mining po, kung titingnan mo ang sinusundan po namin yung una-una is 1995 mining law, and sunod is EO 79 nung sa mining. Now, hindi po pinagbabawal as long as properly monitor yung sabi nila na magandang pagmimina, yung responsible mining company. Araw-araw meron kaming report from the field offices, and then every month i-validate namin kung ano bang kabutihan na nagawa ng mining company at ano bang kulang sa mining company na ginagawa nila doon sa may area nila sa bandang may Tawi-Tawi. Secretary, marami na yata kayong na-achieve, no, dito sa DNR. Alam ko ay kayo ay nakahanda na para i-turn over sa susunod na mamuno dito. Pero gaano kayo ka-prepare as of now? Ano yung mga program ito na nakahanda na para i-transfer mo ninyo sa kanila? Kung mapansin mo, binago namin lahat. Una-una, yung paglagay namin sa mga different directors. Kasama ko yung assistant secretary namin to select the best na magiging director sa different services or bureaus. Katulad ng Forest Management Bureau, kasi maraming kami bureaus dito eh. Pinili namin yung sinong karapat-dapat na mumuno nung different sector ng departamento. Pangalawa, yung sa different provinces, dito ang pinalakas namin na puwersa namin. Yung sa different provinces, 5 yan eh. 5, katulad ng kamay na 5. Lahat ng kamay namin yan, yun yung foundation namin na pinalakas namin, yung foundation namin sa departamento. Maraming salamat, Secretary Kahal Kintag. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukran.